My God, ang dami nating pag-uusapan today because I know. Parang hindi mo ako nagsasabi na ganito. Hindi biluan no? I know. Hindi ko nasabi na, hindi ko naman sinasabi na ganito nangyari, pero parang nakikinig sila sa mga vloggers. Parang nagbabasa na ngayon ang defense team, which dapat lang because yung mga dito, yung mga nagre-content dito, i-content nyo itong sasabihin ko. Okay? For pikimong purposes. Yes. Okay? Kailangan maganda. Pikimong words of wisdom. Ayan. Pikimong words of wisdom. Yeah. Ito masasabi ko sa defense team. Okay? Ito masasabi ko sa defense team. Dapat balikan ninyo yung nangyari nung impeachment ni CJ Corona. Okay? Nung panahon ni CJ Corona, yung kanyang defense team, nagpaka sobrang legal. Nakalimutan ng defense team ni CJ Corona na it was also a political trial. Yeah. It is much more a political trial than a legal trial. Okay. So ano ibig sabihin kung ganyan? Yung kay CJ Corona, wala talaga siya magawa kasi wala naman siya supporters. He was not elected. Naintindihan nyo? He was not elected. So, yung mga defense ni former CJ Corona, hindi nila alam kung paano nila babaguhin ang political calculation ng mga senator judges during that time. Wala talaga silang political capital at all. Nothing. So, ang ginagawa nilang atake is to try to influence the legal calculation of the senator judges during the impeachment of former CJ Corona. Kaya yung public perception now ni CJ Corona was overwhelmingly against former CJ Corona. Kaya yung political calculation of senator judges was like, i-impeach, ma-convict nila si CJ Corona kahit tae-tae yung legal basis. Naintindihan nyo, defense team. Now, do not repeat that because you are not in the same situation. You have behind you a massive support base of Vice President Sara Duterte. Kaya huwag nyo masyadong huwag nyo masyadong mag-focus sa legal. You have to change the political calculation of the senators and you can do it because your client is not like former CJ Corona na walang support base. So you have to be politically savvy. Hindi ko sinasabing gayaan nyo masyado yung prosecutors. Okay? But you need to frame it in such a way that you are political savvy and at the same time legally touched. And I believe that you can do it. Sharp. And I legally sharp, politically savvy because you are addressing the Filipino people. In sa impeachment trial, the Filipino people ang dapat ninyong i-arrest. Convince, yes. The Filipino people ang unang-una niyong i-convince. Because if you lose the Filipino people, ang political calculation ng mga senator judges magbabago. If you watch everything, mapapaano kay putak ina, ano pa ginagawa ni Matibag dito? Ano pa ginagawa ni Matibag dito sa trial na to? 'Di ba? There's really there's really no sense for Matibag to be in that trial if he's not going to say anything out of his own personal knowledge. You are not needed here. Diba? You are not needed here. So ano yung gustong i-prove ng prosecution with Matibag? They were not able to prove anything using Matibag. Walang silbi si Matibag sa prosecution. Hello, magandang gabi sa inyong lahat at pag-usapan natin ang Day 8 ng impeachment trial at iba pang mga issue
ng ating bayan. Ilang araw na lang magkakaroon na ng SONA, no? At bago intayin natin si Sas, dahil mukhang nag-o-orgasm pa siya kay Attorney Binluan. Sas, pikimong na si Sas kay Attorney Binluan. Teka lang. Puta. Ay! Si Attorney Binluan parang teka lang ha. Ayan, okay. Nasa na natin ang ayan. Ay, pakisundot naman si Sas, sabihin niyo, tara na, magkwentuhan na tayo. Okay? Magandang gabi kay Tuyong Tubig, ikaw ang top 1 ngayong araw na ito. QCIS Welding Services, hello po sa inyo, magandang umaga. Jerp Laseb, hello. Ayan, ang aking everyday kachokaran. Hanashtag, maraming salamat. Present daw siya. Pink Vader K, hello. Private Eye, hello. Ate Mojang Vlogabags, hello. Shakira Guzman, hello. Ma'am Femi Ariola, hello. Ayan, si Private Eye ulit. Maritis nga dako si Matibag. Malaking chismosa si Yun, di ba? Marites na dako si Matibag. Malaking chismosa. Ayan, okay. Mikats, hello. Sense Garcia, let's go. Tibagin na ang dapat tibagin. Inday Matibay versus NBI Matibag. Correct. Like, guys. Paalala ni Private Eye. SJ. Hello, SJ. Si Matibag isinugod na sa pinakamalayong ospital. Parang hindi na siya okay, no? Parang babangungutin anytime. Assalamualaikum, Miss Joey, pasok sa banga. Evening from UAE, present sa live. Ingat po kayo dyan sa ibayong dagat. Katre Gonzaga, hello Miss Joey, tara na. Live ka, nag-unfollow. Hello Miss Joey, tara na, live ka. Nag-unfollow si. Sinong nag-unfollow? Ayaw mo sila nag-unfollow. Vin Diesel, hello. G Dumaging, hello. Maayong gabi. Juen Hiver, Razzle's dad. Good morning, Ma'am Joey, watching from Tagaytay. Shen. Pasok, Senator Judge Joey. Senator Judge, i-judge na natin sila today. Manok ni Banox, greetings from Bay Area, USA. Ayan, hello po sa inyo dyan. Ma'am LXYN. Greetings from North Carolina yan, Mitch Villegas, hello. Peanut Co, Dabawenyang Atenista. Ayan, waiting excited na for the discussion kay Attorney Binluan. Jan Sabit Sana, Butter Cake, Ina Bores, hello. Kentaro Ken, hello. Chica Bites, Sailor Moon, Finger Crown, Avril Daisy 9, Abby, Pat Gian, ayan. Ma'am Garrett Malaya, hello. Sabi ni Kentaro Ken, Miss Joey, paggalawin mo na po ang baso, inaantok na po ako. Kailangan ko na yata lagyan ng tape ang eyelids ko para hindi bumikit. Kapit Kentaro Ken. Pero sabi nga, sabi nga ng isang matalinong ermitanyo, pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang. Ayan. Butter Cake, shout out please Joey, thanks in advance. Team Defense, go, shout out to the 2 Senator Cayetanos, go for the truth. Astig si Pia Cayetano, no? Astig si Pia. Talagang siya talaga yung rumatrat today. Ayan. Okay.
Nora De Jong, hello. Monette Bonacruz, si Nora De Jong, hindi ko makalimutan kasi ayaw niyang pumayag. Sino nga yung, ayaw niyang pumayag na may itsura sino yung pinag-uusapan namin nun na ayaw niyang pumayag na gwapo? Ayun. Pangit! Hindi, pangit. Ayan, Prada Lucho, hello. Ma'am Almida Salveo, hello po sa inyo. Monette Bonacruz, hello. Sino pa bang mga Ate Narina Nico, hello sa'yo. Butter Cheese Loaf, Tay Amik, Julian's World, Meme 23 TV, Triggerman, hello. Akimi, ayan. Sino pa ba mga members natin dyan? Joyful Mori, Darkness, Strictly Under Duress, Joe Bangate, hello. Tita Beck Sagilion, hello. Ayan, Lulu and Sasha, Together's Club, hello. Ayan, Ferdinand Gilas. Ayan, okay. Yung singer po, yan, ang ganda po ng cover niya ng Sausin, 7 Years. Sariling arrangement niya, ang ganda ng pagkakagawa. Hanapin niyo, ang galing-galing. Yeah, si Sandro Libres ay award-winning na local artist, Mindanaoan artist. So, nananalo siya sa mga songwriting and mga songwriting events and performance, yung mga singing competition, ganon. After so many years, nakauwi na ako ulit dito sa Pinas. 1 week pa lang ako dito at na-experience ko ang pamumuhay dito. Ang sakit sa puso makita ang ganitong pamumuhay ng kababayan natin in Manila now, sabi ni Akikia. Tulog Oo. Ang dami ng talaga tayo, nag-degenerate. Sweet Caroline, Libaw, hello. Ayan. Hindi ako makahabol sa Bafa, hello. Ayan. Kailangan na ni Matibag ng Smile Pio, hinihingi na nga siya hinihingal na nga siya sa sobrang kabusugan. Ang kapal nila talaga, pinapakita lang niya how stupid sila. Akala nila mga bobo ang mga Pilipino. Totoo. Ang tanga ni Luistro, nagtae si Matibag, grabe ang yabang. Kita talaga na si Matibag pikunin, Pikunin talaga si Matibag. And ano yung mga takeaways natin today ngayong impeachment trial na ito? Magmo-monologue na lang muna ako. Hindi ko alam kung pupunta si Sasay, feeling ko nakatulog yun eh. Teka, tingnan ko lang yung niya kung online siya. Ay, lobat pala ako. Wait. My phone is lobat. Teka, sige na nga. Din tayo sa isa. Ayan, magmo-monologue lang muna ako. Kukwento ko lang sa inyo sa mga hindi nakapanood ng impeachment trial kanina. So basically, today is a very interesting day kasi nga Matibag is going to testify. Okay? Matibag is going to testify today and interesting kasi 'di ba the senator judges called out Matibag, and ako feeling ko kahit yung mga nasa majority na mga senador, feeling ko bad trip rin sila kay Matibag dahil dun sa bravado. So kaya parang, alam mo yun, wala masyadong nag-come into the defense of Matibag while in the witness stand. So hindi rin siya masyadong na yung inano rin siya, yung kumbaga parang angas mo masyado, parang he's too maangas for everyone's liking. Kaya kanina, sa witness stand, nakita mo talaga na nag-iisa siya. Ganon. Ayan. Hello! Sasper from Afterlife. Pikimong. Dapat yun yung batka natin. Pikimong, Sasper. Naririnig mo kami? Ano nga, di ba?
ang ano po natin Pikimong ngayon, day. putang ina ka. Ang ano natin, ang pangalan ng ating show is Inimpeach Ka Pero Kulang. Inimpeach ka pero kulang. Inimpeach ka, Hello, maganda pero kulang. Pikimong. Pikimon edition. Pikimon edition. Ewan ko sa'yo sa Duterte, kung ano pinag-iisipin yung pangalan ng kumpanya, pero yun ang pangalang SAS. Diba? Alam mo, Pikimong Inday, day. Alam mo, hindi na nawala sa isip ko yung pikimong na yan. Yung kasi nasa naman isip ko yan. kasi si Cheese, nung binabanggit niya yung Pikimon, yung pagkakabanggit niya ng kumpanya, Pikimon, parang, putang ina, ano ba to, joke? Oy, magandang gabi po sa inyong lahat. My God, ang dami nating pag-uusapan today because I know. Parang nag-order nagsasabi tayo natin Atty. Binluan no? Hindi ko nasabi na, hindi ko naman sinasabi na ganito nangyari, pero parang nakikinig sila sa mga vloggers. Parang nagbabasa na ngayon ang defense team, which dapat lang because yung mga ano dito, no, yung mga nagre-content dito, i-content nyo itong sasabihin ko. Okay? For pikimong purposes. Yes. Okay? Kailangan maganda. Pikimong words of wisdom. Ayan. Pikimong words of wisdom. Yeah. Ito masasabi ko sa defense team. Okay? Ito masasabi ko sa defense team. Dapat balikan ninyo yung nangyari nung impeachment ni CJ Corona. Okay? Nung panahon ni CJ Corona, yung kanyang defense team, nagpaka sobrang legal. Nakalimutan ng defense team ni CJ Corona na it was also a political trial. Yeah. It is much more a political trial than a legal trial. Okay. So, ano ibig sabihin kung ganyan? Yung kay CJ Corona, wala talaga siya magawa kasi wala naman siya supporters. He was not elected. Naintindihan nyo? He was not elected. So, yung mga defense ni former CJ Corona, hindi nila alam kung paano nila babaguhin ang political calculation ng mga senator judges during that time. Wala talaga silang political capital at all. Nothing. So, ang ginagawa nilang atake is to try to influence the legal calculation of the senator judges during the impeachment of former CJ Corona. Kaya yung public perception ni CJ Corona was overwhelmingly against former CJ Corona. Kaya yung political calculation, senator judges, was like, na i-impeach, ma-convict nila si CJ Corona kahit tae-tae yung legal basis. Naintindihan nyo, defense team. Now, do not repeat that because you are not in the same situation. You have behind you a massive support base of Vice President Sara Duterte. Kaya wag nyo masyadong mag-focus sa legal. You have to change the political calculation of the senators and you can do it because your client is not like former CJ Corona na walang support base. So you have to be politically savvy. Hindi ko sinasabing gayaan nyo masyado yung prosecutors. Okay? But you need to frame it in such a way that you are political savvy and at the same time legally touched. And I believe that you can do it. Sharp. And I legally sharp, politically savvy because you are addressing the Filipino people. In sa impeachment trial, the Filipino people ang dapat ninyong i-arrest. Convince, yes. Yan ang unang i-convince. The Filipino people ang unang-unang yung i-convince.
Because if you lose the Filipino people, ang political calculation ng mga senator judges magbabago. Ang mga senator judges, hindi yan katulad ng judges ng mga korteng madalas sa experience ninyo na legal calculation lang lahat. Siguro medyo may kaunting rhetorical emerald, pero it's all boils down to legal calculation. Pero ito, political calculation of senator judges are everything. Correct. So you have to be really politically savvy, but at the same time being legally tight. You need to add, the political trial is all about argumentum ad misericordia. It is logically invalid in a proper legal trial, but in a political trial, it is the name of the game. Argumentum ad misericordia. Huwag na tayo magtahan. That's how politics work. Argumentum ad misericordia. Bala kayo mag-research kung ano yan. Today. Appeal to pity. And today, I think siguro na, hindi ko naman sinasabing ganito nangyari. They've read supporters of BP Sara. I can scanned online. Maybe yung mga assistants na nagtingin ng feedback from the supporters. Hindi ba sinabi natin, political savvy naman kayo. And before I fully expounded, Attorney Vinuan delivered. I was so surprised. Correct. With a capital D here. Surprised. Yes. O, ikaw na muna. Ang haba ng sinabi ko. Yeah. Actually, ang tawag dito, I think what is very very impressive today is the fact that we have a very, very composed defense. And the defense team that we have is really, really scary in such a way that they factored in yung mga alam nila na mga magiging behavior ng presiding officer at ng impeachment court in general. Mabilis silang mag-move on eh. At pagka na-move on sila, meron sila agad panapal doon sa nangyaring medyo hindi pabor sa depensa. And I think yung ganitong klaseng attitude ng defense is the winning attitude. It is really the winning attitude. And the fact that they also kasi hinihiling natin to sa kanila eh, 'di ba? Hinihiling natin to sa defense eh na apart from your technical expertise, we all know that you are very, very smart, okay? And you are all very sharp legally. But hiniling natin sa kanila, I think it was in day 5 of the impeachment trial. Hiniling natin sa kanila na you have to also play the political side of the impeachment trial. And we saw that little by little. And I think kanina yung performance ni Attorney Vinluan is just right on the money. Ganon. Talaga may pabingo card si Attorney Vinluan to the extent na talagang after the hearing, after the trial kanina earlier, if you watch everything, mapapaano kay putak ina, ano pa ginagawa ni Matibag dito? Ano pa ginagawa ni Matibag dito sa trial na to? 'Di ba? There's really there's really no sense for Matibag to be in that trial if he's not going to say anything out of his own personal knowledge. You are not needed here. 'Di ba? You are not needed here. So, ano yung ang tawag dito, ano yung gustong i-prove ng prosecution with Matibag? They were not able to prove anything using Matibag. Walang silbi si Matibag sa prosecution. That's just that's just the reality of it. That's what happened today. Despite the fact that the prosecution were given leeway several times, okay?
And you still weren't able to prove anything. And I don't think yun, wala ngang ano eh, wala ngang nagsasalitang, I don't know, baka di ko palang naririnig ano. Kahit naman siguro yung mga nasa prosecution side, yung mga kampi dun sa prosecution side, you know what happened today? Na-corner si Matibag. He has very, very little to no value on today's hearing. He was fully unmasked by Attorney Vinluan. And I think, no, despite the fact na merong mga leeway na, yun nga sabi ko nga, tilted kasi itong impeachment court na to eh. You kinda expect that it's not going to be 100% fair. We enter this impeachment trial na alam natin na magiging ganun yung situation. But the defense team that we have right now, with their performance today, we see the defense team is very resilient, na despite the fact na merong mga parang nabibigay sa kanila na hindi naaayon sa rules, 'di ba? But keber yung defense team. Move on sila, they do their stuff, and you know, meron sila parating pangsuntok pabalik. And for me, that's very adequate. In fact, more than adequate. Well, ako, more pa. Kahit ako more pa. Sa defense team, no, the first hearts that you need to win is the hearts of the Filipino people. Yun. So, you need to package your, kailangan yung i-package ang inyong mga sinasabi na sa abot makakaya ng suking tindahan. Kailangan may puso. Diba? Ganyan ang ginagawa ng prosecutor. They are argumentum ad misericordiam, and it's very effective when it comes to political in the political realm. Okay? Kailangan niya ng inyong halihaninin ang puso ng mga Pilipino. Kaya please, minsan mag-Tagalog, magsalita kayo ng lengguwahe na ginagamit sa everyday situation, street language, ganyan. Huwag kayong masyadong magpaka-lawyer na legalist. Kailangan ay magpaka-man on the street ang atake ninyo. Pero lawyerly pa rin. So this requires creativity, no? Requires creativity. Kasi nakita nyo na hindi naman masyadong kailangan legal. Diba? Kita mo nakita nyo alam niyo yung tactic ni Cheese. Si Cheese, he's going to play politics. He's a politician. He is not a judge in a court of law. So, huwag niyo masyadong ganunin. Ibibigay niya lahat because Cheese is a politician. Cheese will always try to kung hindi niyo nakikilala si Senator Cheese Escudero is a brilliant politician because if you going to look at his entire career, he always positioned himself in a situation that he could get out of. Meron siyang parating ititira. Halimbawa, ginagamit ka para tirahin si Cheese, gagamitin siya para against sa isang politiko kasi magiging panig siya ng administrasyon, ganyan or something. Pero may ititira siya. Hindi niyo makikita yung strategy. Para meron siyang masabi kung bakit para meron siyang masabi kung bakit siya babaliktad. Nagigets niyo? Hindi niyo ba nasubaybayan ang career ni Cheese Escudero? Since ever. Kaya sabi ko magaling to si Cheese. Kasi si Cheese, may tinitira siya. Hindi siya nag-all in. Di ba? Hindi nag-all in. Hindi niya sinasagat. Ulo-ulo lang siya sa lahat. Yes. Ulo-ulo lang yan sa lahat. Kita mo, nung panahon ni kay Gloria, ulo-ulo lang siya.
pero nung para meron siyang chance na, ay, kung bumaliktad na ang sitwasyon, may papackage yung sarili niya na, hindi, kita mo, ganito talaga, ganyan-ganyan. And it's believable. Kasi hindi siya nag-all in. Hindi niya isinagad. Ulo-ulo lang parate. Ulo-ulo lang. And that's his brilliance as a politician. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Ulo-ulo lang. Di ba? Ulo-ulo lang. Kita mo, di ba, ang ano-ano nila na, ang bonggang-bongga nila kay Martin Romualdez last year, kasama siya nila APC. Tapos, ulo-ulo lang din pala siya. Ngayon, nandito na ngayon siya sa administration. Pero nakikita mo, ulo-ulo pa rin siya. Kasi, bakit hindi niya pinayagan lahat ng kahilingan ng prosecutor? Kasi nga, yan ang strategy ng ulo-ulo lang. Kasi siya ang mapapahamak eh. Kaya ulo-ulo lang si Kuyang. Di ba? Ulo-ulo lang siya para hindi masyadong swak at buntis. Para pwede niyang mahugot at the last moment na hindi siya nag-all in. Kaya ulo-ulo lang. Hindi ba? And kaya nga ang tanong ni SP, YM50Y, anong ulo-ulo ba? Yan nga ang tanong kanina ni Jerville. Kaninong ulo ba? Ikaw, Joey, kaninong ulo ba? Ang alin? Kaninong ulo ang? Kaninong ulo ba? Siyempre, ang style nga ni Cheese is depende parati sa konporme, di ba? Depende parati sa konporme ang style ni Cheese, di ba? So, di ba, yung tanungin mo pala ako ulit, kaninong ulo ba? Sas, tanungin mo ako ulit, kaninong ulo ba? Tanungin mo ako ulit, Joey, kaninong ulo ba? Okay, Miss Joey, Evangelista. Kaninong ulo ba? Pikimong. Hindi ba? So, yun ang assessment ko sa defense, no? I'm so fascinated by Attorney Vinluan. Kasi nung una niyang tinatanong si Matibag, sabi ko, Diyos ko, una ka ba ka talaga na, ay nako, ito naman siguro itong defense magpapakaligal. And then sabi ko, ay, papakaligal nga. Di ba yung mga unang kasi niyang tanong? Papakaligal nga. Tapos bigla, tapos nung nakita ko na yung pattern, sabi ko, alam ko na patutunguhan ito. Bigla, bam. Correct. Oo. Girl, hindi na nakaporma si Jerville. Hindi nakaporma si Jerville, mga bets. Like, oh my God. Yan ang pagkakamali ng prosecutor. Dapat, ang nilagay pa rin nila doon is, sino yung lawyer nila? Libutan. Dapat nilagay pa rin ni Libutan. Pero kasi nga, gusto ko mag-eksena ni Jerville. Kaya nilaman si Jerville. Gusto ko mag-eksena ni Jerville at saka ni Cheljok, no? Kasi, I'm pretty sure, and na-establish naman ito ni, na-establish naman to ni Attorney Vinluan that Melvin Matibag and Jerville Luistro met and na-brief nila yung isa't isa para dito sa specific na sa specific na hearing na ito, na-establish rin ni Attorney Vinluan na inassume ni Melvin Matibag na siya ay magwi-witness dahil meron naman daw verbal na sa kanya na siya ay magwi-witness, walang subpoena, okay? At sumulat pa siya kung kailan yung availability niya and whatnot, ganyan. And yung fact na
may may coordination with the may coordination with Beatrix and with Jervil and Attorney Melvin Batibag. Alam mo na talaga na eksena si si Beatrix dito. Kasi why the meeting? 'Di ba? Why the meeting? I mean, makakalusot naman sila dyan sasabihin na, kasi syempre, kailangan may coordination, kailangan may kailangan pag-usapan. But the problem is, Melvin Matibag was not part of the pre-trial witnesses that they named para sa Article 4 ng impeachment. That's one thing. And inunti-unti talaga siya dito ni inunti-unti siya dito ni attorney ni Attorney Vinluan. Attorney Vinluan started with series of credibility questions, starting with the things that he can testify on. So, may pa-bingo card si Attorney Vinluan, ganyan, which was vehemently objected by ang tawag dito, Beatrix, na parang, ay, bakit may pa-bingo card? Dapat walang ganyan. Ano yung XX na yan? Dapat walang ganyan. Etc. At saka ang sagot naman niya sa lahat, no eh. So dapat okay na yan, ganyan. Ay, pumayag di Attorney Vinluan, no. I want to ask the question. Ganyan. I want to ask the question. And it came at the best timing. Kasi hindi masyadong nag-object yung defense. Ito yung sinasabi kong resilience ng ito yung sinasabi kong resilience ng defense. Nag-object ng expected na objection ang defense doon sa unsigned na affidavit na pinabasa ni Beatrix kay Matibag ni Las Cañas. Okay? And hindi masyadong pinahirapan ng defense doon sa mga objection nila si Chis Escudero na parang, well, that's not supposed to be allowed. Hindi yan po pwede, kineso, ganyan. And they were able to thoroughly explain kung bakit hindi siya po pwede. Nag-rule si Chis Escudero, hindi, wala magagawa. Tinanggap ng defense yung ruling na yon. And so, nung bumira yung defense, wala rin magawa si Cheese. Kasi parang, ay, tangina, hindi mo pwedeng hindi mo kami pagbibigyan putang ina, tumanggap ka ng unsigned affidavit 'Di ba? Pagkatapos hindi mo kami pagbibigyan sa party namin. And I think that's going to be the flow of the hearing moving forward. Cheese is going to give a leeway sa prosecution. So therefore, the defense must have something to pound on in such a way na in order for Cheese to keep his impartial stance, 'di ba? Na parang, sige, magtitiwala pa rin kami sa iyo, Cheese, ganyan. Pero kapag kunwari, meron kang paliway dyan sa prosecution, you will have no choice but to allow us if we're going to if we want to present something and to make it more ang tawag dito more palatable to the public, ganon. So hindi makahindi si Cheese dun sa kay Attorney Vinluan kasi parang hindi nga kita pinahirapan dun sa unsigned affidavit 'di ba? Ayun. The unsigned and unnotarized affidavit will be taken up by Senpia tomorrow. First thing daw, sabi ni Cheese. Maling-mali kasi si Cheese doon. Maling-mali si Cheese doon, pero first time after kasi nga, si Cheese is conducting a political trial. It is yun ang ginagawa. So, ako hindi ko masyadong masisisi si Cheese Escudero because it is both a political and legal trial. And Cheese Escudero is a politician. So he knows the law, but he is also a politician. So he will give. He will, kaya nga kita mo, di ba? It won't happen in a court of law that yung ganong affidavit will be entered and would even be marked. It will happen in a real court
But you are not in a court of law. You are in a political court, number one. Because the judges are not lawyers. They are politicians. Okay? Oo. Kaya nga, ako, ako na parang mali si Cheese binigyan niya. Ako parang, you have to be realistic. This is the game. We have to deal with the cards that we've been Yes, dealt. that we have. And this is it. This is your presiding officer. The presiding officer is an ulo-ulo lang person. He will conduct this his conduct of being a presiding officer is political with legal characteristics. Kaya kayong defense, makinig kayo, mga friends, mga gwapo at gwapita. Your defense should be also political with legal characteristics. Yes. Yun Oo. ang name ng game. It's a political trial with legal characteristics. Yun kayo mag-focus. Kaya yung ginawa kanina ni Binduan, that's the opening of the door for the defense. Yes. Yes. Pero okay na kayo. Ano si Binduan kanina? Ay, sabi ko, tangina, ang galing na ni Binduan, no? Nalaman ni Binduan yung laro. Kasi yung mga lawyers kasi ni VP Sara, hindi sila sanay sa politics. Sanay talaga sila sa courtroom. But girls and guys and girls, and non-binaries, charot. You have to understand that this is no longer Kansas anymore, darling. You are not in a courtroom. You are in a primarily political court. Endeavor. A political endeavor. Therefore, you have to play their game. Diba? It's political trial with legal characteristics. That's what happened with Justice Corona. If impeachment is purely legal, he wouldn't be convicted at all. And Sas, no, since you... ngayon, kaya yung lawyer niya kasi, hindi na nila handle yung political side. But here, you have to handle the political side very well. You have to be a politician. You have to give the public some ganyan, sensation. Yes. Give them a sensation. It's showmanship. It's grandstanding. It's political. Okay? It's circus. The impeachment trial is a circus, so might as well give them the circus. Gets you? 13 senators will vote guilty to VP Sara. Ako ang ula ko niyan, maximum 13, minimum 10. Itong fearless forecast ko. 10 would be sure na dalawang scenarios. Either 14 maximum na conviction. 10 minimum na conviction. Ngayon, ano nangyari dun sa 4? Dun kung ang episode is yung 10 minimum, 4 will abstain. Yan ang aking fearless forecast. Hindi nila makuha ang 16. Pinakamalaki na nila is 14. On a bad day, it's going to be 10. And 4 will abstain. So, alala kayo. Kasi with the manner of questioning, maraming namamakas dalawang ilog. Even doon sa kabila, lalo na doon sa kabila, doon sa 13 Emerald. So maximum is 14 na conviction. Yan ang maximum. Minimum is 10. And kung maging minimum 10, 4 will abstain. Ganun kasimple. Kaya nga, bakit ko nasabi? Because Sarah's trust rating is so high. So high. Will be maraming re-electionists, they will be wiped out in 2028. That's for sure. Sara will not win. Kung ma-impeach si Sara, ma-convict ni Sara, disqualifies siya. Sara could launch a revolution.
'di ba? So, gano'n lang kasimple 'yun. So, If Sarah is going to be convicted, might as well start a revolution. 'Di ba? might as well lead the revolution, 'di ba? Might as well lead the revolution. Ang sabi ko lang is, defense team, more savviness pa. Nandun na kayo, ano na kayo eh, parang, oh my God, they're giving us the sensation. More, give us more. Yeah. Become sa like akin, Rodrigo Duterte. Be like Rodrigo Duterte. oh yeah. Yeah, that's the pep talk they need. Be like Rodrigo Duterte. Kasi PRRD is not just going to settle he's not going to settle just on legal sharpness. It has to be combined with political charisma. That's a very very high bar. Sobrang taas niyang na yan. Sobrang taas niyang standard na yan. But yes, I have to agree, tama si Sas doon na na be like Rodrigo Duterte.